natin para sa gawain ng Panginoon. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Ayan. Share ko lang po, maiksi lang. Dahil bago po ako sa trabaho, wala po akong masyadong say sa schedule ko. So, 3 weeks ago, sabi po sa akin ng manager ko, sabi niya, ang magiging schedule mo ay 12 ng tanghali hanggang 9 ng gabi, tapos ang day off mo ay Thursday and Friday. So, automatic ako na ko pong inisip, naku, paano yung Sabado ko? Paano yung ministry ko? Paano yung Sunday? Hindi ako makakapag-fellowship after church, tapos gising ako buong araw. So, pinag-pray ko po, shinare ko po kay Ate Jen, kay Pastor Glenda, at sa mga kaibigan ko po na ipagdasal niyo po ako kasi gusto ko pong umayos yung schedule ko. Parang hindi ko kaya na hindi mag-ministry kasi ang tagal ko na pong hindi nag-ministry nung nag-OFW po. So, after 3 weeks, tinanong ko po ulit yung manager ko, "Boss, wala po bang change?" Sabi niya, "Wala eh, August start ka na." Tapos habang nakaupo po ako, may lumapit sa akin na ka-work ko. Sabi, "Babe, pwede magtanong, ano schedule mo?" Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, "Palit tayo." Sabi ko, "Paano palit? Ano schedule mo?" Iniisip ko, mamaya mas malala. Mamaya Monday, Friday yung day off. Sabi ko, tinanong ko muna, sabi ko, ano schedule mo? Ano kasi, ayoko pumapasok ng Sabado. Sabi niya, ayoko kasi pumapasok ng weekday. Sabi niya, Saturday, Sunday yung off ko. Sabi ko, Lord, ang bilis ng sagot ng Panginoon. Amen. Sabi ko sa Lord, napaka-powerful mo talaga. Minsan humihingi tayo ng Panginoon ng dramatic na miracle. Hinihingi natin sa Panginoon lagi yung tipong hihiwain ng Panginoon yung dagat o magre-raise ng patay. Pero minsan sa buhay natin, yung mga maliliit na miracle is an example na ang Lord ay pumikilos. Amen. Hindi man dramatic yung miracle, pero hindi ibig sabihin nun na ang Lord ay hindi kumikilos. Kumikilos ang Panginoon even sa maliliit na bagay, sa pang-araw-araw na gastusin natin. Tumataas yung gas, tumataas lahat, pero patuloy rin tumataas yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen. So sa oras na ito, magpasalamat tayo sa Panginoon. Hingin natin sa Diyos na buksan ng Panginoon ang mga mata natin, ang ating mga isipan, ang ating mga puso, na patuloy namang manampalataya sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lamang, hallelujah, ang karapat-dapat purihin, ang karapat-dapat sambahin, at wala nang ibang kaya pang gumawa ng miracles, ng pagbabago sa ating buhay, kundi ang Panginoon lamang. Hallelujah. So let's worship the Lord. Hallelujah. Let's praise and worship God. Let's give honor to the King of Kings. Amen. Hallelujah. Worship you, O Lord, and bless your name. Hallelujah. Tayo pumalakpak sa Panginoon. Let's use this as a prayer. Hallelujah.
Church, sabay-sabay. We want to see you. Victory, Panginoon, na sa
worship you, God, in this place. I know, Panginoon, na hindi accidentally, O God, na nandito ang bawat isa. Tinawag mo kami, Panginoon, para magpuri, Panginoon. At pasalamat, O God, sa iyo. Hallelujah. Let's continue to worship. Praise the Lord. Bless you, God. Bless you.
Salamat po sa presensya mo sa aming kalagitnaan. Salamat po, Lord, na sinamahan mo kami once again today as we gather, Lord, in this place to worship you, to praise you, and to honor you. Tunay po, Lord, napakabuti mo. Sa oras na ito, kami po lahat ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Alam namin, O God, na sa umagang ito, meron kang muling pangungusap sa bawat isa sa amin. Lord, we need you in our lives. We need you to guide us, to direct us, O God, upang hindi kami maligaw, kundi, Lord, maganap namin at magawa namin ang lahat ng kalooban mo at ang layunin mo sa aming buhay. And we know, Lord God, na ang salita na maririnig namin sa umagang ito ang siyang magpapatibay sa amin, magbibigay sa amin ng kalakasan upang harapin anuman ang mga pagsubok. At Lord, alam din namin ang salita mo ang siyang magpapabago sa amin. Tunay po, Lord, napakabuti mo. Holy Spirit, we welcome you into this place. We honor you. We thank you. We ask you to enlighten us, to teach us, O God. Lord, sa lahat, Lord, ng nais mo na siyang maganap sa aming buhay. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Good morning! Tayo po lahat ay buksan po natin ang ating Biblia. Let's open our Bible in Psalm 23. Atin pong basahin ang awit 23, Psalm 23. Ang sabi sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He lead me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay makakaupo na. Ang teksto po natin sa